Official visit ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa bansa simula ngayong araw. Ating pag-uusapan kasama si Dr. Froilan Calilong, political analyst at director ng Local Government Development Institute. Magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Chi, at maraming pong salamat at magandang tanghali sa ating kakinig. Okay, Prof, kabilang sa pag-uusapan sa bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang usapin sa West Philippine Sea. Sa tingin niyo po, ano ang kahalagan nito? Well, napakahalaga, no? Dahil unang-una, ang Pilipinas ay tinitingnan ng Japan bilang isa sa magiging recipient ng tinatawag nating RAA or the Reciprocal Access Agreement. Na kung titignan natin, ang dalawang bansa lamang na meron nito, no, ay ang Britanya, ganun din ang Australia. And in the Association of Southeast Asian Nations, ang Pilipinas ang tinitignan ni Premier ng Japan na unang bansa na magiging kaparte nila dito sa tinatawag nating RAA. And this is very, very important, particularly doon sa ating tinatawag na geostrategic and geopolitical postulations patungkol nga dito sa West Philippine Sea. Mas mapapaigting nito yung ating defense, territorial defense, dahil nga ang mangyayari dito parang kahalintulad to ng Visiting Forces Agreement, Chino, na kung saan may mga magkakaroon ng deployment ng mga troops coming from Japanese military, magkakaroon ng palitan ng mga ground troops from the Philippines as well, at magkakaroon din ng mga tinatawag nating capability and skills transfer. So I think this is very, very important. Mas papaigtingin at mas padadalhin din ito yung pag-angkat natin kung sakasakali ng mga armas na manggagaling sa bansang Japan dahil nga dito sa pinalawig na reciprocal access agreement na to. So I think this is very, very good insofar as our defense in the West Philippine Sea is concerned dahil napakalaki at napakalakas ng bansa na ating magiging kaalyado, hindi lamang sa developmental assistance na binibigay nila, no? Dahil ngayon ang bansang Japan ay nagbibigay na rin ng kung tawagin natin ay OSCE o Official Security Assistance. Okay, so meron po tayong tanong mula kay Mela Lesmoras ng PTV. Magkakaroon din po ng hiwalay na aktibidad at talumpati sa Kongreso si Japanese Prime Minister Kishida. Sa inyong palagay, gaano po ba kahalaga na mapalakas din ang legislative relations ng Pilipinas at Japan? At ano po kaya ang ibubunga ng aktibidad na ito ng Japanese leader? Well, Nina, this is very important dahil I believe this is the first time that a Japanese premier will actually be speaking in our parliament. So I think this is very, very good. Also, insofar as Prime Minister Kishida will actually like to lay down yung kanyang foreign policy. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, no, pero more importantly, I think this is in preparation to what will be the design or the structural architecture that Japan is trying to build with the ASEAN. So alam naman natin ang ASEAN ay medyo nakikriticize, no, doon sa kanilang medyo soft stance, particularly dito sa issue ng West Philippine Sea. And I think what Japan would like to do right now is for ASEAN to be more vocal and for ASEAN to be more decisive dito sa mga usapin na to. No? So I think yung gagawin ng Japanese premier ay isang maliwanag na paglalatag ng kanyang foreign policy. Hindi lamang para sa bansang Pilipinas, kundi para nga sa ASEAN. And I think this is very important, no, na maintindihan at maunawaan din ng mga miyembro ng ating mababa at mataas na kapulungan ang kahalagahan ng pagkakaroon natin ng mga bilateral relations. And it's imperative, no, na maintindihan natin din na napakahalaga at napakalaki ng tulong na maaaring ibigay sa atin ng Japan. Traditionally, nagbibigay naman talaga ang Japan ng mga assistance, particularly doon sa ating mga patrol vessels, gayon din doon sa ating radar capabilities. Pero with the RAA in place, I think mas magiging maigting ito at mas magiging makabuluhan talaga yung ating military relations between Japan and the Philippines.
Okay, Prof, sunod na tanong po ni Mela Lesmoras, may specific laws or regulations po ba ang Japan na maganda ring ma-adopt ng Pilipinas katulad sa larangan ng maritime security at trade and industry? Napakarami, no? Actually, kung titignan natin, Japan has been a very supposedly, no, para siyang barometer talaga of how a country should be governed. Ano? Makikita natin na napakalaki, napakaunlad ng bansang Japan. Isa sa mga bansa that was devastated during the Second World War, pero makita natin ilang taon lamang at nakabangon silang muli. No? So there are a lot of best practices and best policies that we could possibly adopt. Ang siguro isa sa maganda nating matutunan sa bansang Hapon ay yung ating yung ating tinatawag na humanitarian and disaster assistance, no? Particularly yung ating mga disaster risk reduction mechanisms, because Japan and the Philippines actually share this commonality, no, na marami talaga tayong mga hinaharap na mga natural calamities, no. So I think we could definitely learn a thing or two from Japan. Another thing siguro na mahalaga rin natin na ma-adopt from Japan ay yung kanilang how they were able to harness yung kanilang nuclear power, no. Mahalaga to para sa atin, para kung sakaling man magawa natin ito ng tama, makakatulong ito, no, ng maigting para mapababa yung ating presyo o yung halaga ng ating kuryente, which I believe is one of the highest in all of Asia. So I think maaari rin nating matutunan, no, from the Japanese people yung kanilang napakaganda na kultura, particularly yung kanilang demeanor, no, pagdating doon sa kanilang ingenuity, skills and traits, no, na talaga ng mga magiging inspirasyon sa ating lahat. So definitely we could learn a lot from Japan in the same manner that we share a lot of commonalities with this country. No? Sa kabi-kabilang cancellation ng mga negotiation ng Pilipinas at China, sa inyong palagay, Japan na po ba ang magiging alternative source ng pamahalaan pagdating sa financial assistance sa iba't ibang proyekto ng Pilipinas? Yes, ideally, Nina, no? Napakaganda na kung sakaling sa kanila mapupunta yung mga canceled na mga negotiations at mga concessions natin with China. Because we know for a fact that for many decades now, no, meron talagang tayong tinatawag na ODA or Official Development Assistance na nanggagaling sa bansang Hapon, ano? At ito ay nakaangkla nga or nakasentro sa mga usapin, particularly sa infrastruktura, pagpapalawig ng komersyo, pagbibigay ng hanap buhay, ganun din naman, ano, sa mga ilang usapin patungkol sa health and education. So I really believe that with China canceling all these concessions, talagang kayang-kayang punan ito, no, ng bansang Hapon, and I believe talaga naman na yung kanilang suporta sa bansang Pilipinas, which we felt in the past, sa tingin ko lalong mas mapapaigting ngayon dahil nga ang alam naman natin ang bansang Hapon at ang bansang China, meron din naman silang history, no, o kasaysayan ng hindi pagkakaunawaan, ano. Baka ilang beses nagkaroon ng Sino-Japanese War kung makikita natin. And ito yung magiging rallying point, I believe, nung mas pinaigting na relasyon ng Pilipinas at ng Japan. Because Japan believes that the Philippines is actually in the best position right now to put up a kind of defensive postulation against China na nakita natin na hindi nakagaya nung araw, no, na parang hindi natin hinahayaan lang natin yung mga pambubuli sa atin ng China. Right now, what Japan I think is seeing is a Philippines that is more vocal and is more decisive in its postulations against China. And ito yung nakikita niya kung bakit maaaring napili ang Pilipinas, no, ng Japanese Premier Kishida na siyang maging recipient ng reciprocal access agreement na binabanggit ko nga kanina. So I think all of these things are actually in the right path, no, if we are going to look at the renewed relationship, no, that we're going to have with Japan. And yes, I believe niya, no, na kahit mawala kahit na siguro makansela itong mga ilang sa mga agreements with China, I think Japan could very well fill in this shoes that will be left by China.
Mensahe na lang po sa ating mga kababayan, Prof. Well, napakahalaga po ng pagbisita na to, no, ng Japanese Premier sa atin, and marami po tayong mga maaring pag-usapan, particularly dito nga sa tinatawag nating geostrategic and geopolitical defense, particularly in the Indo-Pacific. We know for a fact that Japan is really a major player not only in the economic but also in the political and security dimensions of the Asia-Pacific region, and we could definitely learn a lot from this experience. And I hope na yung mga pag-uusap, no, mag-translate talaga into fruition at magkaroon talaga ng katuparan para mas mapaigting natin yung ating depensa at mas may paglaban natin kung ano man yan talagang nararapat para sa atin. At ito nga yung ating exclusive economic zone sa West Philippines. Okay. Maraming pong salamat at magandang hapon po sa atin. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Froilan Calilong, Political Analyst at Director ng Local Government Development Institute.